Nako mga kabibig, nako. Delikado ang pwesto pala ni House Speaker Martin Romualdez. Ramdam na ang tensyon sa Kongreso ngayon. Bakit? Kasi may mga balita-balita na papatalsikin itong si House Speaker Martin Romualdez. Goodbye sa pagiging House Speaker. At napabalita na papalitan ito ng babae. Nako, sino kaya? Sabi nila, before 2025 o di kaya after ng 2025, hindi na yan House Speaker si Martin Romualdez. Makakaalis na siya sa kanyang pwesto. Nako, balita-balita ngayon mga kabibig na para yatang magre-resign si VP Sara Duterte sa kanyang pagiging vice-presidente. Kasi na-chika na itong si Congressman Pulong Duterte hindi natatakbong congressman, hindi natatakbong mayor o something ano pa. Si VP Sara Duterte may pinariringging na tatakbo ako sa eleksyon. Hala, anong eleksyon? 2025? 2028? Malayo pa man ang 2028. Pero malapit na ang 2025. So either pwede siyang tatakbong senador or either pwede siyang tatakbong congressman. So kung tatakbo siyang congressman, pwede siya maging House Speaker. Ito na ba ang katapusan ng paghari-harian ni Martin Romualdez? Si Sara Duterte ba ang hahalili or siya ang sisipa sa trono ni Martin Romualdez? Naramdaman na ba ang tensyon ng mga ibang politiko? Nagkagulo ang mga politiko after sa isang pahayag ni VP Sara Duterte na tatakbo ako sa susunod na eleksyon. Napasold sila. Saang eleksyon? Naku, kung uupo siyang House Speaker, naku, delikado ang ating mga secret na mga mga budget. Makikita ni VP Sara Duterte, si VP Sara Duterte pa. Talagang transparent yan. Questionin talaga yan lahat. Naku po. Kaya ngayon, sila nagkagulo na nataranta sa isang pahayag ni VP Sara Duterte. Kaya ang mga Duterte, very powerful. Oy. Akala nyo mapitik-pitik nyo lang sila. Hindi. Kasi ang mga Duterte, tawag dito, sila yung nakasenter ngayon eh. Sila yung inoobserbahan ng ibang politiko. Kung ano ang galawan ng mga Duterte, dapat careful sila. Dapat nakahanda yung mga politikong gustong sisira sa mga Duterte. Hindi nyo na-gets? Every now and then, pati si Pulong sinisiraan na. Si VP Sara Duterte, araw-araw sinisiraan. Si Pangulong Duterte, araw-araw sinisiraan. Puro lang Duterte ang ating news feeds. So it means, takot ang mga politiko sa mga Duterte. Nako, so, pwede palang mag-resign si VP Sara Duterte. Pwede niyang gawin yan. Pwede niyang gawin yan na magretiro siya bilang vice-presidente at tatakbo siya bilang congressman or senador. And I'm sure naman, hindi naman siya gahaman sa pwesto. I can give up my vice presidency. Sa kung sino yung gustong papasok siya, papasok kayo. Ay, baka si Martin Romualdez kabibig. Hindi yan mangyayari. So, panoorin niyo ang video ito kung saan in-explain dito na pwedeng tatakbo si VP Sara Duterte, either congressman or senador. Watch this video. Kasi hindi niya sinabi ko anong posisyon. Ako, ang sense ko, kung tatakbo siyang senador sa 2025, pwede pa rin siyang tumakbo sa 2028. Kasi matalo man siya manalo, pwede siyang bumalik sa Senado. Kung siya tatakbo ng House of Representatives, kasi sinabi niya na si Congressman Pulong parang ayaw na, magandang galawan yun kasi essentially ang sinasabi niya sa next 3 years, baka ako wala sa inyo. So maraming ibig sabihin yung kanyang declaration, I would put it as a declaration, pero sa akin, ang bukod tangi doon, yung pinapasabi niya sa taong bayan na hindi ako kapituko. I can always turn my back from this. Remember, Vice President siya, ang term niya hanggang 2028. So if she resigns, and this is less than 4 years,
Kung sino man yung i-appoint ng Pangulo, kung sakali mag-resign, hindi makakatakbo ng 2028. Historically, ang Pangulo kumukuha dun sa Senado. Ngayon, assuming a scenario na akunin niya ang pinsan niya, that ends his career. Kasi you cannot run. Ang nasa saligang batas natin, dapat hindi, less than 4 years, pwede kang tumakbo. So ito, less than 4 years. So maraming possibilities, pero ang bukod tangi doon, for you to declare it, na wala namang humihingi, shows the sign that she can turn her back away from it. At ang kasama doon, yung dalawang kapatid. So makikita mo, independent rin yung tatay, no? Yung statement ni President Duterte. So, yung Duterte, sabi nila, spent force. Dahil sa announcement na yan kagabi, lahat sa political establishment nagkagulo. So ako, ang baraha nasa mga Duterte. Ako din sa inyo ha, kay kampanya ko sa inyo ha, kay nagagal ko sa sunod na eleksyon. Naghiyawan ang mga residente ng Barangay Bago Galera sa Davao City sa isang pagtitipon kasama si Vice President Sara Duterte nitong araw ng Lunes. Ito ay matapos inanunsyo ni Vice President Duterte na tatakbo siya sa susunod na eleksyon. Kalugtog ako ang isuot, si Mayor Baste o ako ang maguwa, si Congressman Pulo, so di sila magagal. Basin, di sila magagal sa sunod na eleksyon. So muna na ako din sa inyo ha, kay kampanya ko sa inyo ha, kay magagal ko sa sunod na eleksyon. Ngunit hindi pa malinaw kung para sa aling posisyon tatakbo si Vice President Duterte. Nauna namang pinayuhan si Vice President Sara ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na huwag itong tumakbo sa pagka-presidente. Ayon kay Pangulong Duterte, walang makukuha ang kanyang anak sa pagiging presidente. Sinabi ko sa anak ko, wala kang makuha dyan, wala kang mapala. Ako sabihin ko sa kanya, if it's only kung ano lang na wala kang makuha, at saka maliit yung sweldo, makukuha mo sa labas kung mag-practice ka. Pero kung sabihin mo na is there something in the presidency that would make you happy? Wala ho. Wala ho. Pero ayon sa dating Pangulo, anuman ang magiging plano ni Vice President Duterte sa hinaharap ay kanya itong susuportahan. Pero para sa anak ko, yun ang masabi ko. But, you know, alam mo, buhay swerte-swerte. Kung ano may swerte niya, I will support her. O, napanood nyo na. So, ano ang iyong pakiramdam? Ano na? Threaten na ba ang mga politiko dyan? Takot na ba? Nag-isip na ba ng ibang mga strategiya o panglaban kay VP Sara Duterte para hindi talaga magtagumpay sa kanyang plano? Nako, wag na talaga. Malakas ang mga Duterte, malakas ang VP Duterte namin. Iba ang kanyang aura eh. Tapos nakikita naman ng mga tao ang kanyang ginagawa. Hindi naman lihid sa mga mata natin na may ginagawa ang VP natin. At nag-improve ang DepEd ngayon. Maraming mga guro na mahal si VP Sara Duterte kasi ramdam nila na nandyan ang VP. One call away, nandyan ang VP. Diba? So comment down below. Okay lang ba na si VP Sara Duterte tatakbong congressman at papalitan niya si House Speaker Martin Romualdez bilang House Speaker? Yan lang mga kabigaring latest trending news. Don't forget to like, subscribe, and share this video.